Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pakiramdam tungkol kay Tina simula pa ilang linggo na ang nakalilipas. Bakit? Hindi ko alam. Ngunit tiyak kong alam ko na ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Sarah noong araw na iyon ay hindi katanggap-tanggap. Humihingi lang si Sarah ng panulat at hindi naman kami nag-uusap noong oras na iyon, ngunit sobra ang sarcastic na remark ni Tina. Sigurado, crush ko siya, ngunit mali ay mali. Kaya't pinagtanggol ko si Sarah nang hindi nagdalawang isip. Siya ang aking pinakamatalik na kaibigan mula pa noong alaala ko at hindi ko hahayaang saktan siya ng kahit sino sa anumang paraan. Dahil nauna ko nang inimbitahan si Tina na manood ng sini sa Sabado, pumunta ako sa kanya sa oras na aming napagkasunduan. Pinindot ko ang doorbell at naghintay sa kanya na lumabas na parang cute na anghel katulad ni Sarah noong araw na iyon. Sandali, ano? Hindi ko tiningnan si Sarah bilang cute na anghel. Siguro, bahagya lang, ngunit kaibigan ko siya. Iyon lamang. Ayusin mo na ang sarili mo, Bran. Nasa tabi ka na ni Tina ngayon. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto at nakita ko si Tina na nakatayo roon, ngunit hindi sa paraang inaasahan ko. Bagaman nakasuot siya ng casual na damit, sa aking pananaw, medyo hindi naaangkop. Ang pang-itaas niya ay masyadong masikip, gayon din ang kanyang itim na shorts. Nagtataka ako kung paano siya nakakakuha ng sapat na hangin. Kung tapat ako, ang kanyang kasuotan ay mas akma sa pagsasaya sa club kaysa sa simpleng date. Ako naman ay nakaputing hoodie at denim jacket na aking paboritong kombinasyon. Ang ganda mo naman. Wika ko, hindi alam kung ano pa ang dapat kong sabihin. Maaaring ang ibang lalaki ay gusto ang sexy na itsura ng kanilang kasama, ngunit hindi ko iyon gusto. Mas gusto ko ang cute na tipo, tulad ni Sarah noong araw na iyon. Ano bang nangyayari sa akin? Gayunpaman, umiti ako sa kanya, pinipilit na hindi pansinin ang kanyang kasuotan. Umiti rin siya sa akin, iniikot ang kulot niyang buhok sa isang daliri. Sumakay kami sa aking kotse at pinatakbo ko ang musika. Sa isang sandali, sa palagay ko ay narinig ko ang isang tunog, ngunit nang tumingin ako kay Tina, nakatingin siya sa bintana, kaya inisip kong mali ang narinig ko at ipinagsawalang bahala ito. Sa wakas, nakarating kami sa sinehan at pagkatapos bumili ng sugar-free Coke para kay Tina at Pepsi para sa akin, ako ang nagbayad sa pagkain. Ayon sa kanya, sugar-free drinks lamang ang iniinom niya upang mapanatili ang kanyang pangangatawan. Nagulat ako nang tumanggi siya sa pagbili ng popcorn na karaniwang kinakain sa panonood ng pelikula. Naalala ko ang insistence ni Sarah noon na magkaroon ng popcorn dahil, ayon sa kanya, hindi magiging kumpleto ang karanasan kung wala ito. Patuloy na nagkukumpara ang isip ko sa dalawang bersyon ng parehong date na iyon. Pagkatapos, oras na para pumili ng pelikula. Tulad ng mungkahi ni Sarah noon, hinayaan ko si Tina na pumili ng pelikula na nais niyang panoorin. Anong pelikula ang pipiliin mo? Tanong ko habang tinitingnan ang mga bagong action movies sa listahan. Romansa, syempre, sagot niya na may tono ng duh at bago pa ako makasabi ng kahit ano, pumunta na siya para bumili ng tiket sa Titanic. Hindi ako makapaniwala na ipinalalabas pa rin ang Titanic dito. Panonood ko na ito mula sa edad na 5 at halos magsuka na ako sa paulit-ulit na panonood. Naghintay si Tina sa counter habang pinagmamasdan ako at binuksan ko ang aking pitaka upang magbayad. Pumasok kami sa loob at umupo sa aming mga upuan. Kaunti lamang ang tao dahil napakaluma ng pelikula. Kinuha ni Tina ang kanyang telepono at nagsimulang mag-text sa isang tao. Hindi mo ba napanood ang Titanic noon? Tanong ko, umaasang magsisimula ng kaunting usapan bago magsimula ang pelikula. Oo, sagot ni Tina ng tamad, hindi man lang tiningnan ang aking mukha mula sa screen ng telepono. Bakit mo pa pinili ito kung napanood mo na? Dahil romantiko, sagot niya. Naiintindihan ko na patuloy siyang magte-text sa kausap at hindi niya gustong makipag-usap sa akin, kaya tumahimik ako at sinubukan isipin ang iba pang bagay para patayin ang oras. Bumulong sa isip ko ang boses ni Sarah. Ano ang punto ng date kung manonood ka ng bagay na hindi gusto ng kasama mo?
para sa kanya, ito ay pagpapahirap. Pero dahil gusto ko ng action movies, hindi ko siya pipilitin at pareho naming ma-enjoy ang pelikula. Napakalaki ng pagbabago ni Sarah. Sa una ay mahiyain siya, ngunit sa sandaling nakilala ko siya ng mabuti, minsan ay nakakainis din hindi ko maisip na mayroon pala siyang malalim na pag-iisip. Nagsimula na ang pelikula at inilagay ni Tina ang kanyang telepono. Malinaw na hindi ako nag-enjoy tulad ng dati kay Sarah, halos maalala ko na ang bawat linya ng pelikula sa dami ng panonood ko rito. Nilihis ko ang mukha ko kay Tina upang hindi makita ang malaki kong buntong hininga. Nainggit ako sa magiging nobyo ni Sarah balang araw. Sino man siya? Naramdaman kong may bumalot sa aking braso at bigat sa aking balikat. Tiningnan ko at nakita ko ang braso ni Tina na nakabalot sa akin at nakahimlay ang ulo niya sa balikat ko. Patiluhan niya ay pinahid niya na ikinagulat ko dahil sa iconic na eksena ng Jack at Rose sa harap ng barko. Hindi tunay. Iyon lamang ang salita na pumasok sa isip ko at hindi ko maalis. Hindi ko alam bakit ganito ang aking iniisip, ngunit may kakaibang pakiramdam na paulit-ulit bumabalik. Naalala ko rin kung paano niya ako hindi pinansin bago magsimula ang pelikula at muling nagsimula ang aking paghahambing sa isip. Sa wakas, matapos ang tila isang dekada para sa akin, natapos na ang pelikula at lumabas kami ng sinehan upang kumain. Hindi ito mamahaling restaurant, ngunit isang homey dinner na may masasarap na pagkain. Dito ako madalas pumunta kasama ang aking mga magulang noong bata pa ako. Amoy. Tulad ng dati, mainit at nakakaaliw. Grabe, maliit lang pala dito, puna ni Tina habang nakakunot ang mukha at nagmamasid sa paligid. Maliit na pagkakasabi at hindi ko maikakaila na bahagya akong nasaktan. Siguro inaasahan niya ang isang 5-star restaurant. Pero magugustuhan mo ang pagkain dito. Napakabait ng may-ari ng lugar, wika ko at itinaas ang aking kananghin lalaki. Tingnan natin. Dumating ang pagkain at nagpasalamat ako sa waitress bago kumain. Patuloy si Tina sa kwento tungkol sa mga hindi malilimutang karanasan niya, kabilang ang kanyang unang halik noong middle school, pag-inom kasama ang mga kaibigan, at palihim na paglabas sa gabi mula sa bahay ng kanyang mga magulang para pumunta sa mga party. Sa totoo lang, habang mas nakikilala ko siya, lalo ring lumalalim ang kakaibang pakiramdam ko, kasabay ng patuloy na paghahambing sa isip ko mula nang pumasok kami sa sinehan. Hindi gagawin ni Sarah ang ganoong bagay. Mas malamang siyang matulog hanggang alas 3 ng hapon suot ang kanyang Leon Onesi. Lumabas sa isip ko ang imahe ni Sarah sa Leon Onesi at kinailangan kong umimik ng bahagya upang itago ang aking pagtawa. Patuloy pa rin si Tina sa pagkwento tungkol sa malaking party na inorganisa niya sa pribadong beach house niya noong ika-16 na kaarawan. Sana nandito si Sarah. Sarah, mag-ingat ka. Ano ang tinitingnan mo? Tanong ni Zayden, nakatingin sa direksyon kung saan nakatutok ang aking mga mata. Si Bran ay nakatalikod sa akin, kaya hindi ko alam ang kanyang ekspresyon, ngunit malinaw kong nakita si Tina na patuloy na nagkukwento tungkol sa isang bagay na mataas ang posibilidad na siya lamang ang paksa. Hello, Earth to Sarah. Kinurot ni Zayden ang aking pisngi at ako'y lumingon sa kanya, ngumiti ng mahiyain. Pasensya ka na, nagulat lang ako na makita silang dalawa roon. Okay lang. Pero kung hindi ka komportable o kung anuman, pwede tayong umalis. Bakit ako magiging hindi komportable? Hindi naman sa nagmamalasakit ako na ang aking pinakamatalik na kaibigan ay nasa parehong dinner kasama ang kanyang tinatawag na crush na walang tigil sa kwento. Hindi, okay lang. Kailangan ko lang gumamit ng banyo sandali. Sabi ko kay Zayden habang tumatayo, pinagmamasdan ang magkasintahang tila walang ideya na naroon din kami. Pagkatapos kong gamitin ang banyo na nakiusap ng direksyon sa isang waitress, bumalik ako sa aming booth at inayos ang aking pang-itaas na bahagyang naangat. Biglang bumangga ako sa isang tao nang marinig ko ang sigaw ni Zayden, Sarah, mag-ingat. Ngunit wala akong oras upang maiproseso ang nangyari. Ako ay nabangga sa isang waiter na nagdadala ng mga inumin sa isang customer at ako'y nahulog sa sahig, basang-basa sa mga inumin. Ang aking bisig ay sumalpok sa sulok ng isang mesa habang bumabagsak. Lahat ay huminga at nakatingin sa akin na para bang ako ay kakaibang nilalang mula sa ibang planeta. Naranasan mo na ba ang malate sa paaralan at habang naglalakad ka sa upuan, lahat ay nakatingin sa iyo na para bang pumatay ka ng tao? Halos ganoon ang pakiramdam ko. Ano, hindi pa ba nakakita ng taong nakakaranas ng kaunting aksidente?
Sino ang aking tinatamaan? Hindi marami ang nababasa sa sahig na nabasa sa alak pagkatapos bumangga sa waiter. O Diyos ko, Sarah. Ayos ka lang ba? Tumingala ako at nakita si Bran na nakaluhod sa harap ko. Magaling. Ang huling bagay na gusto ko ay sirain ang kanyang date kay Tina. Oo, ayos lang ako. Tumayo ako sa tulong ni Zayden at Bran sa magkabilang gilid. Ang aking mga mata ay naglakbay sa paligid ng silid na puno ng mga taong nakatingin sa akin at napansin ko si Tina. Nagsimula akong mag-init ang dugo. Pinipigilan niya ang tawa. Ano bang problema niya sa akin? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi Zayden, ayos lang ako. Umuwi na tayo. Tumingin ako sa kanya na may tingin na alis mo na ako rito at salamat, naintindihan niya. Isuot mo ito. Inabot ni Bran sa akin ang kanyang denim jacket, nakatingin sa paligid ngunit hindi sa akin. Mukhang nahihiya siya. Sandali lang. Nahihiya siya. Nalito ako kung bakit niya ginawa iyon at nang hindi ko isuot ang jacket, napasabi siya ng bahagya. Tumutok ang kanyang mga mata sa ilang kalalakihan sa silid bago niya mabilis na isinilong ang jacket sa aking katawan, tinakpan ang aking dibdib. Doon ko naunawaan. Basa ang aking pang-itaas dahil sa inumin at naging bahagyang see-through. Nararamdaman kong namumula ang aking mga pisngi, ngunit hindi ko alam kung dahil sa hiya o dahil sa lapit namin ni Bran. Isa kang babae, para sa Diyos, stupido, wika ni Bran sa mahinang tinig na narinig ko habang siya mismo ang nagsara ng mga buttons ng jacket. Gusto mo ba ihatid kita? Hindi, okay lang, sasama ako kay Zayden. Mabilis kaming umalis ng dinner, kasama si Zayden, matapos niyang humiling ng take-out at magbayad para sa abala. Hindi ko nakalimutang itapon ang isa pang matinding tingin kay Tina bago lumabas at tahimik kaming sumakay sa kotse ni Zayden. Hindi kami nag-usap hanggang sa ihatid niya ako sa aking bahay. Nagpasalamat ako at kinuha ang take-out na ibinigay niya at pinanood habang lumiko ang kotse sa dulo ng kalye. Dumiretso ako sa aking kwarto matapos ipaalam sa mga magulang na nasa bahay na ako. Bago pa man ang iba, gutom na gutom ako kaya kinain ko ang pagkain at inayos ang mga lalagyan. Pagkatapos noon, naligo ako upang matanggal ang amoy ng alak at tumagal ito ng halos 1 oras. Sumunod na 20 minuto ay nakatuon sa pagtitig sa jacket na ibinigay ni Bran at sa buong insidente sa dinner. Bitter ang aking pakiramdam nang maalala ko ang tawa ni Tina na pinipigilan ng ako'y tumayo mula sa sahig sa tulong ni Zayden at Bran. Alam kong may kakaiba sa kanya. Kung ipagpapatuloy niya ito, kailangan kong sabihin kay Bran na kailangan niyang bitawan si Tina, gaano man niya ito gusto. Hindi ko siya hahayaan na makipag-ugnayan sa isang. Biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto, at lumitaw ang maaaring magiging nobyo ng taong iniisip ko. Narinig mo na ba ang pagkakakurot ng pinto? Inalok ko na may pag-ikot ng mga mata. Pasensya, may narinig lang sa tenga ko. Pwede mo bang ulitin? Kumilos si Bran na parang may kinukuha sa tenga at napapailing ako. Mumiti siya at umupo sa tabi ko sa kama, ilang pulgada lamang ang pagitan. Alam mo ba kung ano ang personal space? Itinaas ko ang aking mga kamay at sabay na itinaas ang kilay. Oo, bakit? E di makita mo naman na may sapat na espasyo para lumayo ka? Oo, bakit? Ako lang ba ang nakakaramdam ng Olaf vibes dito? E di pwede ka bang lumayo ng kaunti? Hindi, bakit? Tigilan mo na ang pagtatanong kung bakit at lumayo ka na. Isa akong babae na nangangailangan ng maraming personal space. Pinalayo ko siya sa akin at ni-cross ang mga braso sa dibdib. Natawa si Bran. Sabi ng isa na hindi man lang napansin na see-through ang top niya. At personal space? Parang may sikreto ka na hindi ko alam. Bakit ka nandito? Sinubukan kong palitan ang paksa. Para kunin ang jacket ko, syempre. Hinawakan niya ang denim jacket na nakapatong sa aking kandungan. Akala ko nandito siya para tiyakin kung okay lang ako. Napangisi ako at lumingon sa gilid, bahagyang galit sa kanya dahil hindi niya sinigurado kung okay ako. Tigilan mo na ang pagmuso. Syempre, nandito ako para tiyakin kung ayos ka lang. Inilagay niya ang mga kamay sa aking mga balikat at iniikot ako upang harapin siya. Nasaktan ka ba sa kahit saan? Ngayon mo lang tinatanong. Pagkatapos ng mahigit 1 oras, pasigaw ko at sinubukang alisin ang kanyang mga kamay ngunit hindi ko nagawa. Ipakita mo. Nag-aatubili ako ngunit ipinakita ko sa kanya ang gasgas sa aking bisig.
Marami sa dugo ang nahugas na habang naliligo ako, ngunit medyo namamaga at pula pa rin, may lumalabas pang sariwang dugo ng dahan-dahan. Sandali, kukunin ko ang bandages. Pumunta si Bran sa kabinet ng banyo at bumalik dala ang kailangan niya. Muli siyang umupo sa tabi ko at dahan-dahang nilagay ang disinfectant sa gasgas, humihinto kapag bahagyang sumakit. Pagkatapos nilagyan ng bulak at plasters, natapos na siya. Tapos na. Masakit pa ba? Hindi, salamat. Sabi ko habang sinusuri ang aking bisig na ngayon ay may bulak at plasters. Hindi ka ba uwi? Hindi, matutulog na lang ako dito ngayong gabi. Humiga si Bran sa kama at inunat ang mga braso. Tumawa ako at ginawa rin ang parehong ginawa. Hindi nagtagal, nakatulog na kami na magkatabi. Peace, sweetie. Isang mahina na sitsit na tinig at banayad na tulak ang nagising sa akin mula sa aking pagkakatulog. Nailawan ng maliwanag ang aking mga mata sa liwanag ng araw na pumapasok sa bukas na kortina at tumingin sa paligid ng kwarto. Mama! Ano na? Tanong ko habang hinihimas ang aking mga mata gamit ang palad ng aking kanang kamay. Isa sa malalapit na kaibigan ng papa mo ay nasa ospital para sa isang malaking operasyon, kaya pupunta tayo roon. Maantala tayo. Kaya mo ba? Paliwanag niya ng mahina, halos hindi marinig. Oo, ayos lang ako. At bakit ka bumubulong? Bulong ko pabalik, hindi ko alam kung bakit ganun ang tono ng boses ko. Itinuro lamang ni Mama ang kanyang mukha sa kaliwa ko at ako ilumingon upang makita ang dahilan. Si Bran ay mahimbing pa ring natutulog, nakahiga ang ulo sa kaliwang braso ko at hawak ang paborito kong plushie. Ang sweet niya naman. Tuwang-tuwa si Mama, dahan-dahang pumikit at pumalakpak ng kaunti bago magbigay ng mahiyain ng ngiti at umalis. Tumingin ako kay Bran muli at dahan-dahang sinubukan na alisin ang braso ko nang hindi siya ginising, ngunit mas lalo lamang niyang niyakap ang braso ko kaysa sa plushie. Napalingon ako sa pagka-frustrate at sumuko sa pagsubok habang mahigpit pero malambot ang kapit niya. Pinagmamasdan ko siya ng ilang sandali habang natutulog. Napakapanatag at kaakit-akit niya. Paano pwedeng maging gwapo at cute ang isang tao habang natutulog? Mahal, aalis na kami. Sumilit si Mama sa kwarto at nagsabi. Tumango ako sapagkat wala akong paraan na makalakad ng maayos habang natutulog ang aking pinakamatalik na kaibigan sa aking braso. Binigyan niya ako ng isa pang ngiti bago bumaba. Narinig ko ang tunog ng kandado sa harap na pinto ilang segundo pagkatapos noon. Nanatili ako sa ganoong posisyon sa pagtulog ng halos 40 minuto bago nagising si Bran. Namanhid na ang aking kamay nang alisin niya ang ulo niya at napahinto siya ng isang antok na sorry na halos walang damdamin. Tumayo ako mula sa kama at bumaba sa kusina, nakabitin ang kaliwang braso, upang tingnan kung naghanda na si Mama ng almusal. At totoo, naghanda na siya. Mahal na mahal kita, Mama. Ano ang meron sa almusal? Nakagulat ang tinig ni Bran mula sa likuran ko. Waffles at chocolate muffins. O sarap, mahilig ako sa muffins. Kinuha niya ang 2 muffins mula sa tray at sabay-sabay kinain. Ang baboy mo. Salamat. Mumiti siya, kaya napalingon ako sa mata. Kumuha ako ng plato at inihap ang waffles bago umupo sa mesa kung saan nakaupo ang aking pinakamatalik na kaibigan. Ang baboy mo. Ginaya ni Bran ang tinig ko habang itinuturo ang tower ng waffles ko. Tahimik ka. Opo, ma'am. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang sandali, na tanging naputol lamang ng huni ng mga ibon at paminsang tunog ng busina mula sa mga sasakyang dumaraan sa kalsada. Natapos ni Bran ang kanyang muffins at tinanggal ang mga mumo. May plano ka ba ngayon? Tanong niya. Oo, kailangan kong tapusin ang aking proyekto. Nilunok ko ang huling kagat ng pangalawang waffle. 2 na, 1 na lang. Anong proyekto? Yung tungkol sa kalawakan. Yung 10 pahinang ipinagawa ni Miss Colin sa amin. Sarah, ibinigay iyon noong 1 linggo at bukas ang deadline. Sigaw niya na halatang nagulat. Kaya ba? Anong ibig mong sabihin na kaya? Ano ang ginawa mo sa buong linggo? Nag-crossed ang mga braso ni Bran sa kanyang dibdib at kung kilala mo siya, alam mo na galit talaga siya sa pagkakataong ito. Anong malaking bagay? Kakaunti na lang, may 8 pahina na lang ako. Nagkibit balikat lang ako, para bang walang gaanong epekto. Kunin mo ang mga gamit mo ngayon. Ngayon din. Utos niya ng mahigpit, may kasamang matinding tingin.
Yumuko ako. Hindi ako nangahas magsalita at tahimik na tumayo upang kunin ang mga gamit ko mula sa aking kwarto bago muling umupo. Pinanood niya ako habang binubuksan ko ang ilang libro para maghanap ng impormasyon at sinusulat ang kinakailangan. Huwag mong gawin ang tungkol sa mga planeta. Para iyon sa mga bata. Sigaw niya mula sa kabilang dulo ng mesa. Ano naman ang pwede kong gawin? Pinahupa ko ang kunot ng aking mga kilay at sumagot ng malakas. Malawak ang universo para sa isang dahilan, ikaw na iyong tamad. Pinahawak niya ang kanyang mukha na parang nagbabantay sa pinakabobong tao sa mundo. Bakit hindi ka nalang tumulong hanapin ang iba? Inilapit ko ang aking libro sa kanya, umaasang sasang-ayon siya para hindi ako mahirapan sa paghahanap. Ha, magandang subok pero hindi ako tutulong. Ayan, nasira ang aking pag-asa. Parang basag na plorera sa sahig. Gustong-gusto kong maging dramatic. Parang nararamdaman kong, tigilan mo ang daydreaming. Pumadyak siya sa aking harap gamit ang daliri para pigilan akong lumayo sa isip. Napanguso ako at muli nang nagtrabaho. Kaya ang buong linggo na sana'y perpekto sa panonood ng mga pelikula at pagkain ng junk food, ay napunta sa isang proyekto. Totoo sa kanyang sinabi, hindi man lang ako tinulungan ni Bran, maliban sa ilang kape na ginawa niya paminsan-minsan. Ang tanging oras na pinahintulutan akong bumangon ay para gumamit ng banyo, at iyon ay dahil kailangan para mabuhay. Kung hindi, pati puwit ko ay mapipisa na sa katapusan ng araw. Napakastrikto niya. 2 pahina na lang ang natitira, ngunit sobrang pagod na ako. Masakit ang ulo at halos hindi ko na magalaw ang kamay. Napabuntong hininga ako at inilapag ang panulat. Lumabas si Bran sa hardin para huminga ng sariwang hangin. Ilagay ang ulo ko sa mesa at isinara ang mata, umaasang mawawala ang sakit ng ulo. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Dahan-dahang binuksan ang mga mata habang humihilik, tiningnan ang paligid at sinubukang alalahanin kung bakit ako natutulog sa dining tibol. Wala si Bran at tiningnan ko ang oras sa aking telepono. 9:55 ng gabi. Napansin ko na natulog ako sa isang unan na wala akong ideya kung saan nanggaling, ngunit ang pinakanakakagulat ay ang aking proyekto. Tapos na ito. Binaliktad ko ang mga pahina at nakita ko na ang huling 2 pahina ay puno ng maayos na sulat kamay ni Bran at maraming larawan ng neutron stars, iba't ibang uri ng galaxy, at maging mga ilustrasyon ng black holes na pinutol mula sa mga dyaryo at itinapon sa basurahan sa sulok ng kwarto. Ayos, hindi siya tumulong, ano? Tumunog aking telepono. Tiningnan ko ang telepono at nakita ang mensahe mula sa taong palihim kong hinahangaan. Bran, ang iyong hapunan ay nasa kitchen counter. Kainin mo kapag nagising ka. Salamat sa proyekto. Huwag mo sanang gawing ugali. Ito ang una at huling beses. Salamat pa rin. Lumakad ako papuntang kusina at nakita ang plato na may takip na aluminum foil. Tinanggal ko ang takip at nakita ang steak at mashed potatoes. Labis ang aking gutom. Kinuha ko ang kutsilyo at tinidor at agad na kumain. Hindi ko alam na mahusay pala si Bran magluto, parang langit ito. Sarah, gising ka na ba? Tawag ng papa mula sa pintuan ng harapan. Siguradong nakauwi na sila. Dumiretso ako sa pintuan at binuksan ito upang makapasok ang aking mga magulang. Pagpasok nila, isinara ko ang pinto at bumalik sa kusina upang tapusin ang pagkain. Ikaw ba ang nagluto? Tanong ni Mama, papasok sa kusina at tumingin sa plato. Hindi. Si Bran ang nagluto. Okay. Enjoy na lang. Bumalik siya sa kanyang kwarto upang magbihis at ako'y nagmadali tapusin ang huling kagat ng steak bago hugasan ang plato at kunin ang mga gamit sa dining room. Umalis ako sa itaas at isinara ang pinto ng kwarto. Pagkatapos ay inayos ang backpack para sa susunod na araw at humiga sa kama upang ipagpatuloy ang pagtulog. Hindi ko akalaing tutulong siya sa akin sa kahit anong paraan. Ngunit sa tingin ko, may malambot ding puso siya sa kabila ng lahat. Umaga na at muling sumigaw ang aking alarm. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko ito itinapon sa bintana ay dahil ito ang aking telepono. Nag-toothbrush ako at naligo bago pumunta sa aparador upang pumili ng damit para sa araw na iyon. Kagaya ng dati, binubuo ito ng pares ng maong at isang simpleng t-shirt. Kinuha ko ang aking backpack mula sa study table at bumaba upang kumuha ng agahan, isang mansanas lamang. Kasama mo ba si Bran?
Tanong ni Mama matapos akong batiin ng magandang umaga. Hindi ko alam, hindi siya nagsabi ng kahit ano, sagot ko. Tumunog ang doorbell. Siguro ganoon siya, tahimik na lang at agad kumikilos, puna ni Mama na may ngiti habang binubuksan ko ang pintuan at nakita si Bran na may malawak na ngiti. Magandang umaga. Handa ka na ba? Bati niya. Oo, sandali lang, sagot ko at mabilis na bumalik sa kusina upang halikan si Mama sa pisngi bilang pamamaalam. Hindi namin nakita si Papa sa sala, kaya tiyak na natutulog pa siya matapos ang mahabang biyahe noong nakaraang araw. Nagsimula kami ni Bran na maglakad papuntang paaralan kagaya ng dati habang nag-uusap tungkol sa ilang bagong action movies. Napunta kami sa usapan tungkol sa ebolusyon ni Spider-Man nang marating namin ang aming silid-aralan, hawak ang mga libro para sa unang 4 na klase, kagaya ng dati. Nagulat ako, ngunit natuwa sa sarili nang hindi naghihintay si Bran kay Tina upang sabay kaming pumasok sa klase. Bakit hindi mo hinintay si Tina ngayon? Nag-away ba kayo o ano? Tanong ko nang hindi mapigilan ang kuryosidad habang umuupo sa aking upuan. Hindi, gusto ko lang makasama ka. Matagal na rin mula nang mag-hangout tayo ng walang experiments, at pasensya na sa tagal, sagot niya. Wow, may utak ka rin pala, dramatiko kong inilapat ang kamay sa bibig, kaya napalingon si Bran at napailing sa akin. At saka, salamat sa napansin mo dahil ako ay. Hi Bran! Ang matinis na tinig na kinatatakutan ko ay pumutol sa aking sasabihin. Napalingon ako at umupo ng tuwid, kinuha ang isang libro upang subukang mag-focus kaysa makinig sa tinig ni Tina. Sandali, Brani. Ang pangalang iyon ay. Bigla akong napatawa ng sobra at tumigil ang ilang kaklase sa kanilang ginagawa at nakatingin sa akin. Ngunit sobrang abala ako sa pagtawa, kaya hindi ko namalayan ang kanilang mga titig. Sa maraming mga mata na nakatingin sa akin, may ilan na literal kong naramdaman at hindi ko na kailangang sabihin kung kanino ang mga iyon. Halos bumagsak na ako sa sahig sa sobrang tawa at nanakit ang aking tiyan. Parang kailangan mo ng mental doktor, sigaw ni Tina ng halatang nainis, at mas lumala pa ang tono niya, kaya hindi ko na kailangang tumingin para makita siyang nag-roll eyes. Ito ang pinaka-nakakatawa at pinaka-nakakahiya na palayaw na narinig ko. Sigaw ko sa gitna ng pagtawa, pinupunasan ang luha sa aking mata. Napansin kong si Bran ay paulit-ulit na pinapalo ang kanyang noo sa mesa, siguro upang mabawasan ang hiya. Agad akong tumayo mula sa aking upuan, patuloy na tumatawa, at inilagay ang aking kamay sa pagitan ng kanyang ulo at mesa upang hindi siya masaktan. Tiningnan niya ako bago ipagpatuloy ang pagpalo sa aking palad. Bran, tigilan mo na iyon. Sigaw ko. Lumapit si Tina sa akin at marahas na itulak ang aking kamay mula sa mesa ni Bran na nagdulot upang muling tumama ang kanyang ulo sa matigas na mesa. Aray, ang sakit. Hinaplos niya ang noo at nagkunot ng kilay, nakatingin ang galit kay Tina bago lumingon sa akin na may kalituhan sa mukha. Magkakaroon tayo ng maikling pag-uusap, sabi niya lamang bago hinila si Tina palabas ng silid-aralan, na hindi ko na nagawang paalalahanan siyang magsimula na ang klase. Parang sabay ng lahat, tumunog ang kampanilya at ang mga estudyante ay nagmadaling umupo sa kanilang mga upuan. Lahat, maliban kay Bran at Tina, ay nakaupo nang pumasok si Mr. Wilson sa silid. Sara, nasaan si Bran? Tanong ng guro dahil alam niyang matalik kong kaibigan siya. Siya, pupunta siya sa nurse office. Sinabi niya na masakit ang ulo niya. Kaunti akong natigilan sa mga salita ko, umaasang walang makakaalam ng totoong nangyari. Wala kang kasama? Tanong ni Mr. Wilson na halatang nagulat habang nakakross ang kanyang mga braso sa dibdib. Ah, oo, inalok ni Tina na samahan siya. Tina! Pero siya naman ay, nahinto siya saglit at bumuntong hininga bago sumagot matapos ang ilang minutong katahimikan. Pumunta ka at tingnan kung maayos si Bran at sabihan siya na bumalik agad sa klase kung walang malubhang problema. Opo, sir. Maayos akong tumango at lumabas ng silid, may halong ginhawa at konting galit sa pagsisinungaling sa guro. Hinanap ko ang dalawa sa hallway, umaasang sana ay may telepatya ako para ipaalam kay Bran na hinahanap ko siya. Narinig ko ang mahinang pag-uusap mula sa direksyon ng lockers at nilakad ko papunta doon. Dapat wala ng tao dito ngayon. Lumiko ako sa kanto upang tingnan kung sino ang naroon, ngunit agad akong nagtago sa likod ng pader nang makita kong nakapako si Bran si Tina sa pagitan ng kanyang mga braso sa isang locker, tila lumalapit upang bawasan ang espasyo sa pagitan nila. Ano ba ang ginagawa mo, Bran? Paaralan ito para sa Diyos.
ginamit mo na ang pangalawang pagkakataon mo, Tina. Isa na lang ang natitira at hindi ko na mapipigilan pagkatapos noon. Mahina ngunit malinaw na sumalamin ang tinig ni Brand sa hallway na nagpadaloy ng kilabot sa akin habang unti-unting naiintindihan ang sinabi niya. Siya ba? Sila ba? Tama ba ang naiisip ko? Narinig ko ba talaga ang narinig ko? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Bigla akong lumundag nang marinig ang biglaang tinig sa aking tabi at nadapa ako habang umaatras mula kay Zaiden na ilang pulgada lang ang layo sa akin. Babalik ako sa pagkahiga sa aking puwit kung hindi niya ako nahuli sa tamang sandali at hinila papalapit sa kanyang dibdib. Mas lalo pa itong nagpahirap sa akin. Ngayon, mas malapit na kami sa isa't isa kaysa dati. Ang aming mga mukha ay halos magkadikit na parang maaari kong maramdaman ang mainit niyang hininga na humahaplos sa aking mukha ng ritmiko. Napatingin ako sa kanyang kahanga-hangang matalim na jawline at napabuntong hininga. Nabaon ako sa gulat at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin o sabihin at nanatili ring tahimik si Zaiden, nakatitig sa aking mga mata. Anong nangyayari dito? May isang tinig sa likuran namin at agad kong itinulak ang lalaki na nakayakap sa aking baywang nitong buong oras. Lumingon ako sa nagsalita at nakita ko si Bran at Tina, ang aking matalik na kaibigan, na nagbigay ng tingin na parabang kailangan nating pag-usapan ito mamaya. Ipinag-iwas ko ang tingin sa lahat, lalo na kay Zaiden, at kinumpas ko ang aking lalamunan ng awkward. Sinabi ko kay Bran na hinahanap siya ni Mr. Wilson. Tumango lang siya at huling tumingin sa akin bago bumalik sa klase kasama si Tina. Sinubukan kong sumunod sa kanila, ngunit hinawakan ni Zaiden ang aking pulso at pinaikot ako. Ayos ka lang ba? Tanong niya ng mahina, puno ng malasakit at pag-aalaga ang mga mata. Oo, maayos naman ako. Salamat sa paghawak sa akin bago ako nahulog, sagot ko, halatang nanginginig sa kakulangan ng kontrol. Bakit ba ako nagkakautal? Palagi, sagot niya, bitbit ang ngiti hanggang ang kanyang mga mata ay naging munting buwan na nagpatunaw sa aking puso. Umiti rin ako at dali-daling sumunod sa magkakasintahan upang ipaliwanag ang kasinungalingan na ginawa ko kay Mr. Wilson upang makipag-cooperate sila. Binigyan kami ng klase ng pagkakataon at sa kabutihang palad, hindi nagtatanong si Mr. Wilson. Lumipas ang mga leksyon hanggang sa oras ng tanghalian at inihanda ko ang aking gamit bago pumunta sa pinto upang kumain sa cafeteria, ngunit nahinto ako nang marinig ang tinig ni Bran. Sarah, hintay. Sasama ako sayo. Lumapit siya, hawak ang mga libro ng maayos sa isang kamay at inaayos ang kanyang buhok gamit ang isa pa. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit literal na nabibighani ang lahat ng babae dito sa kanya. Hindi mo ba makakasama si Tina sa tanghalian? Tanong ko habang nakatayo sa aking mga tipto upang masilip si Tina na nakaupo pa rin sa kanyang upuan, halatang galit. Hindi, sinabi ko na gusto kong makasama ka. Maglaan tayo ng kalidad na oras. Tara na. Sagot niya. Ipinatong niya ang kanyang braso sa aking balikat at hinila ako sa aming lockers upang ilagay ang mga libro. Pagkatapos noon, nagtungo kami sa cafeteria, nag-uusap ng mga walang kaugnayang bagay, at umupo sa isang bakanting mesa na may dalang trays ng pagkain. Ano ang nangyari kanina? Yung kay Zaiden, ang ibig kong sabihin, tanong niya. Napasakal ako sa gulat. Iniabot sa akin ni Bran ang kanyang bote ng tubig at uminom ako ng marami bago sumagot. Hindi mo ubusin lahat, hangal. Mag-iwan ka rin para sa akin. Sigaw niya habang nagtatalo kami sa biro. Wala namang nangyari, matatag kong sagot, sinisikap na kontrolin ang pamumula ng aking mukha. Mabagsak lang ako at hinuli niya. Iyon lang. Bakit siya nga ba ay lumapit ng ganoon? Lumapit ba siya? Hindi siya lumapit. O lumapit ba siya? Wala akong malinaw na ideya sa sandaling iyon kung lumapit ba siya o hindi. Kailan ka ba naging bulag? Paliwanag ni Bran, pinipikit ang mga mata habang may pagkain sa bibig. Nanghilahin ako ni Zaiden sa kanyang dibdib. Sandali lang, ano? Hindi ako bulag. Ikaw ang dapat magsalita. Narinig ko ang sinabi mo kay Tina nung isang araw. Ituro ko, umaasang mailipat ang atensyon mula sa akin at kay Zaiden. Ano ang ginawa ko? Sigaw niya, halatang nagulat sa nangyayari. Huwag kang magkunwari. Nakita ko kung paano mo pinako si Tina sa locker hallway at narinig ko ang sinabi mo sa kanya tungkol sa pagkontrol ng damdamin.
Umangat ang isang kilay ko para bang napaka-obvious ng bagay na iyon. Grabe, mali ang iniisip mo. Hindi iyon ang itsura ng nangyari. Itinaas ni Bran ang kanyang mga kamay sa ere, halatang frustrated. Sige, para sa impormasyon mo, hindi ko inakala na ganoon ka. Sana sinabi mo lang sa akin. Pinaglaruan ko ang pagkain ko, hindi tumitingin sa harap ko na lalaki. Sinabi ko na, hindi iyon ang itsura ng nangyari. At hindi ako yung iniisip mo. Matalik kitang kaibigan. Dapat alam mo iyon. Oo, sige na nga. Tigil na tayo sa usaping ito, bulong ko, at pumayag siya. Pareho naming ayaw na humantong sa isang malaking alitan. Unti-unti nang natapos ang tanghalian at nakita ko si Zayden na naglalaro kasama ang kanyang mga kakampi sa basketball-tibol. Kumaway ako sa kanila bago kami ni Bran umalis sa cafeteria, patungo sa locker hallway upang kunin ang mga aklat at gamit para sa natitirang bahagi ng araw. Pagdating namin sa klase, nakikipagkwentuhan si Tina sa dalawang babae na kilala bilang pinakamataas ang lipad sa buong paaralan. Nakita ko silang minamaliit ang mga estudyante na hindi nakasuot ng mamahaling at napakasikip na damit o walang pinakabagong modelo ng telepono. Tumingin sila sa akin nang may pagkasuklam mula ulo hanggang paa habang pumasok kami ni Bran sa silid. Kailangan na nating umalis, Tina. Paalam, wika ng babae na may purpurang tuwid na buhok na kumaway kay Tina ng parang prinsesa. Paalam, Lila. Paalam kasi. Magkita tayo sa bahay ko mamaya, sagot ni Tina, at lumabas ang mga babae sa silid-aralan, nagbigay ng isa pang masungit na tingin sa akin. Hindi ko sila pinansin at umupo sa aking upuan sa tabi ni Bran. Lumingon siya upang magsalita, ngunit isang sulyap lang kay Tina. Kinuha niya ang kanyang telepono upang i-text na lang ako. Bran, maghanda ka mamayang 3:00 ng hapon ngayong araw. Susunduin kita. Sarah, sige. Bran, magsuot ka ng cute na damit kagaya nung isang araw. Sarah, hindi pwede. Walang pagpipilian na iniwan mo sa akin. Anong pagpipilian? Bran, hindi mo kailangang malaman. Hintayin mo na lang ako at may bagong plano, darating ako ng 2:45. Hindi ka makikinig kahit sabihin ko pa, kaya sige na lang. Nasa pintuan na ang guro. Itabi mo na ang telepono at ilabas ang proyekto. Okay, wait lang, bigyan mo lang ako ng ilang sekondo. Huminto si Bran sa aking bahay bandang 2:35 ng hapon, 10 minuto bago niya sinabi na darating siya. Pumasok siya, kumustahin ako, at umupo sa kanyang karaniwang sofa sa sala. O, Sarah, nakalimutan ko lang sabihin. Huwag kang magsuot ng mga bestida o palda ngayon, wika ni Bran habang nakatingin sa akin, bigla ang naalala. Una, hindi naman ako magsusuot niyan, at pangalawa, ikaw pa nga ang halos nagmamakaawa sa akin sa paaralan na magsuot ng cute na estilo, wika ko, umikot ang mga mata habang umupo sa sahig na nakalapat ang mga binti. Alam ko, pero hindi ko pa noon napagdesisyonan kung saan tayo pupunta ngayong araw, paliwanag niya. Saan tayo pupunta? Nagtanong ako, sabik malaman kung saang lugar hindi pinapayagan ang mga palda o bestida. Makikita mo rin, ngiti ni Bran na halatang nasiyahan na ako na walang kaalam-alam. Magbihis ka na lang. Lalabas tayo agad pag handa ka na. Ibinangon ko ang balikat ko at tinapos ang kinakain kong mansanas bago umakyat sa aking kwarto upang magbihis. Ngayon, ang aking suot ay simpleng puting top na may denim na maong. Nagpatong ako ng bahagyang kulay na coat at handa na ako. Bumaba ako sa sala kung saan naghihintay si Bran at tumayo sa pintuan, naghihintay na may sasabihin siya. Wow, hindi ko alam na kaya mong magbago ng itsura gamit ang parehong maong. Wika niya ng malumanay, lumapit sa pintuan at muli bigla akong namula at nahihiya. Bakit ka namula? Tawa niya. Sumakay kami sa sasakyan ni Bran at nagsimula ang biyahe patungo. Saan nga ba? Sinubukan kong hulaan ang destinasyon sa pamamagitan ng mga palatandaan sa daan, pero wala akong maisip dahil dumaan kami sa bahagyang kanayunan. Lumipas ang halos 40 minuto bago nakapag-park ang kotse sa isang tahimik na lugar, ang aking pagkalito at kuryosidad ay mas mataas pa kaysa dati. Dito tayo, si Bran ang namuno sa amin sa isang daang bato na patungo sa isang maliwanag na lugar mga 50 metro ang layo. Huminto siya sa harap ko at ikinabit ang mga braso. Tada! Ano sa tingin mo? Ice skating. Lumingon ako sa malaking outdoor na ice skating ring sa harap ko, puno ng mga taong nagtatangkang magbalanse sa manipis na blades habang dumudulas sa yelo.
May mga maliliit na bata kasama ang kanilang mga magulang at mga magkasintahan na magkahawak kamay na nagpapasaya sa buong lugar. Napapalibutan ang ring ng mga puno na may nakasabit na maliliit na ilaw sa mga sanga. Tunay ngang nakamamangha ang tanawin. Gusto mo ba? Tanong ni Bran, halatang kinakabahan habang kinakamot ang likod ng kanyang lieg. Gusto ko. Mahal na mahal ko ito. Sigaw ko na parang batang babae, dahilan upang mapatawa siya at huminga ng maluwag. Naalala ko pa nung nagkaroon ka ng mental breakdown nung hindi ka makapag-ice skating sa iyong ikalimang kaarawan. Alam ko rin na hindi ka nakapag-ice skating pagkatapos noon, kaya naisip ko na ito ang perpektong lugar para sa ating date. Naalala niya? Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Naramdaman ko ang init sa puso ko. Ano itong mainit na pakiramdam? Patuloy itong lumalakas. Earth to Sarah, pinagsabihan niya ako at kumaway ng daliri, napatawa ako. Hinila niya ako sa lugar kung saan ibinibigay ang ice skating shoes at pagkatapos makakuha kami ng 2 pares, sinuot namin ang mga ito habang nakaupo sa bench sa labas ng ring. Sobrang sikip. Reklamo ko habang kinakaya ang sapatos. Sukatin naman ito sa iyo. Hayaan mo, tutulungan kita. Umupo si Bran sa harap ko upang tulungan akong isuot ito at natawa siya agad nang makita ang aking sapatos. Bakit ka tumatawa? Bakit mo sinusuot ang kanang paa sa sapatos na pangkaliwa, hangal ka? Hawak niya ang bench para sumuporta habang natatalo siya sa tawa. Naramdaman ko ang kahihiyan, hiya at pagkabigo, lahat ng emosyon na mararamdaman mo kapag alam mong malaki ang pagkakamali mo sa harap ng matalik mong kaibigan. Tao lang naman ang nagkakamali, di ba? Tama na ang tawa mo. Tapik ko sa balikat niya nang mapaglaro at bumangon mula sa upuan, nagmadaling pumunta sa pasukan ng ice ring. Hey, hintay ka. Sumunod si Bran habang pumasok na rin ako sa ring. Hindi ako nakapag-ice skating mula nung ako ay 4 na taong gulang at lalo lamang pahirap sa akin ang sitwasyon. Wala akong gaanong magagawa sa nanginginig na mga paa, kaya nahulog ako ng higit 5 beses sa loob ng 2 minuto. Mas lalo akong pinagtatawanan ng aking kaibigan habang siya ay maayos na dumudulas sa paligid ko. Tutulungan mo naman ako sa halip na tuksuhin. Sigaw ko sa kanya habang nahihirapang bumangon mula sa yelo. Ngayon ko na naiintindihan kung bakit ayaw ni Bran na magsuot ako ng palda o bestida. Sige, pasensya na. Hayaan mong itayo kita, wika niya habang dumulas sa likod ko at ipinasok ang kanyang mga braso sa ilalim ng akin, bigla akong itinayo. Napatingin ako sa kanya at nagpasalamat bago sinubukang magpatuloy sa ice skating. Kailangan mo munang mag-relax. Sundan mo ako, payo ni Bran mula sa likod ko. Sinubukan kong gayahin ang kanyang ginawa na parang ehersisyo sa paghinga. Hindi naman ako nakikipagkumpetensya, bakit kailangan ko ng breathing exercises? Pero nakakatulong pala sa akin para mag-relax. Sinundan ito ng ilang tips sa ice skating at dahan-dahan akong tinuruan ni Bran ang may napakalaking pasensya. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit ngunit malumanay para hindi ako mahulog. Sa pagtatapos ng kanyang aralin, kaya ko nang dumulas sa yelo ng mag-isa. Masaya ba? Tanong niya habang papunta kami sa sasakyan pagkatapos ng 2 oras sa yelo. Oo, ang saya. May humawak sa aking pulso mula sa likuran. Lumiko ako at sinubukang bitawan ang kamay mula sa isang estranghero na nakatawa kasama ang kanyang kasamahan. Mukhang lasing ang mga ito. Aalis ka na ba, sweetie? Tanong ng lalaki ng malalim ang boses na nagdulot ng kilabot sa akin. Pakawalan mo siya. Tumayo si Bran sa harap ko bilang proteksyon at sinubukang palayain ang aking pulso. Pahatiin natin siya, bata. Ano sa tingin mo, 500 piso? Ang pangalawang lalaki ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa sa walang hiya, sa likod ni Bran. Takot na takot ako kaya lumapit at nakayakap kay Bran, nakababa ang ulo. Pakiramdam ko ay ligtas ako sa kanya. Ramdam ko ang tensyon sa katawan ng aking kaibigan, kumikibo at nanginginig siya, nagdudulot ng kaba at takot sa akin. Biglang tumama siya ng malakas na suntok sa lalaki na humawak sa aking pulso, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Napalaya ang aking pulso at pinigilan ko ang bibig ko sa gulat. Sinubukan pang umatake ang isa pa, ngunit hindi nagtagumpay dahil sa kalasingan nito at bilis ni Bran. Pinapakli niya ang parehong lalaki ng ilang beses bago ituro ang daliri sa kanila bilang babala. Huwag ninyong subukang saktan o pagsabihan siya ng ganoon.
Siya ay akin at higit pa sa 500 piso ang halaga niya. Akin. Ano ang ibig sabihin niyan? Lumiko si Bran sa akin at marahang hinila palayo mula doon, kasing bilis ng makakaya, at binuksan ang pinto ng sasakyan para makasakay ako bago siya umupo sa driver's seat. Kumusta ang pulso mo? Hinawakan niya ang kamay ko at sinuri ang bahagyang pamumula. Ngunit masyado akong na-distract upang mag-isip. Bakit mo sinabi iyon? Tanong ko ng tahimik, hindi titig sa kanya kundi sa kanyang mga mata. Anong sinabi? Sinabi mong akin ako. Bakit mo sinabi iyon? Sarah, napakahalaga mo sa akin. Lalo na matapos ang... Alam mo na. Bumagsak ang kanyang mukha marahil sa alaala ng nakaraan, at alam kong hindi ito ang tamang oras upang ipagpatuloy ang usapan. Gutom na ako, sigaw ko ng malakas upang baguhin ang paksa, at tumango siya ng cute, napapatawa rin sa proseso. Ang aking babae. Narito na naman ang mainit na pakiramdam sa puso ko. Balak kong ligawan si Tina muli, biglang anunsyo ni Bran habang papunta kami sa klase. Hindi ko naramdaman ang tuwa o saya para sa kanya gaya ng inaasahan ko, bagkus ay isang pakiramdam ng inis ang pumuno sa akin, kaya tumango na lamang ako. Napakabihirang pakiramdam ito dahil matalikong kaibigan si Bran at dapat ay masaya ako sa kanyang pagsulong kay Tina, ang kanyang unang crush, ngunit ang problema ay hindi ako masaya. Dahil ba ito sa hindi maayos ang relasyon namin ni Tina? O may ibang dahilan? Hindi ko alam ang sagot sa mga iyon. Hindi ko talaga gusto si Tina simula pa noong sinimulan niyang pagbintangan ako ng walang dahilan at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang nagawa ko sa kanya para tratuhin niya ako ng ganito. Magandang umaga, Sarah. May humaplos sa aking pisngi bigla at tumingala ako upang makita si Zayden na ngumingiti ng maluwag. Hindi ko man lang napansin na nakarating siya sa harap ko. Magandang umaga. Bati ko, sabay ngiti at lumingon kay Bran na nakamasid sa malapit na interaksyon namin ni Zayden na maihalong pagkalito at kakaibang ekspresyon. Tila matalim? Mauna ka na sa klase, Bran. Susundan na lang kita mamaya, wika ko at unti-unting tumango siya bago pumasok sa kanyang klase. Siniguro kong nakapasok siya bago muling nakatuon sa akin ang atensyon kay Zayden. So, sinabi mo na may gusto kang itanong, sabi ko. Oo, tungkol doon, tila nag-aalangan siya, nilinaw ang lalamunan habang hindi man lang tumitingin sa akin. Halatang kinakabahan siya. Pwede mo bang? Gusto mo ba? Lumabas mamaya? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Seryoso, hindi ko ito inasahan. Parang date. Tanong ko, nagulat sa tanong niya. Siguro. Kung sasabihin mo na oo, ngumiti siya na parang isang cute na bata. Kinakamot ang batok na nagpapaalala sa akin kay Bran na ganoon din ang ginawa sa ice ring noong nakaraang linggo. Okay, sagot ko, medyo nahihiya ngunit wala akong dahilan upang tanggihan ang kanyang alok. Halatang natuwa siya nang agad na lumaki ang kanyang mga mata. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Hindi ako nagbibiro. Nakita ko si Mr. Wilson mula sa kanto ng pasilyo at alam kong kailangan ko nang pumasok sa klase. Nandito na si Mr. Wilson. Kailangan ko nang pumunta. Oo, sige, ite-text ko sa'yo ang petsa at oras, sigaw ni Zayden habang tumatakbo patungo sa kanyang silid-aralan. Pumasok ako sa sarili kong klase, tila namula ang aking mga pisngi dahil sa sitwasyon. May isang masaya, puna ni Bran na may ngiti at halatang masaya. Ikwento ko sa'yo sa lunch. Ano nangyari sa kanya? Itinuro ko ang bakanting upuan sa harap niya na dapat ay nakaupo si Tina. Tumango na lamang si Bran at pumasok si Mr. Wilson, nagpatigil sa lahat ng usapan sa klase. Sa cafeteria, naghanda akong ikwento kay Bran ang tungkol sa date na naayos namin ni Zayden. O sige, nakilala ko si Zayden sa... Hey Sarah, paano naman bukas, Sabado, alas 6 ng gabi? Biglang tanong ni Zayden, dahilan upang magulat ako dahil hindi ko man lang napansin ang paglapit niya sa aming mesa. Pwede naman, umiti ako. Oo, ayos. Be ready ng alas 6, kukunin kita. Ipinakita niya rin ang ngiti bago lumakad palayo, kumaway at isang sulyap kay Bran. Anong nangyari dyan? Bunyag ni Bran habang nakakunot ang noo. Nasa kalagitnaan pa nga ako ng pagsasabi sayo. Ni-request ni Zayden na makipag-date sa akin, sabay-sabay kong sambit ng mabilis, dahilan upang uminom si Bran ng tubig at habang nagulat.
Bakit kaya palagi may uminom o nadidismaya sa pagkain? Ano ang sinabi mo? Pumayag ka ba? Uminom siya ng tubig habang bahagyang umuubo. Oo, wala naman akong dahilan para hindi pumayag at ito rin ang unang pagkakataon na may lalaking nagtanong sa akin. Humilisok ako. Ako nga ang nagtanong sa'yo. Sigaw ni Bran, halatang frustrated. Oo, sigurado ka. Para lang sa eksperimento bilang girlfriend, napabuntong hininga ako at umikot ang mga mata. Ano sa tingin mo? Naghintay ako ng kanyang opinyon. Una sa lahat, gusto mo ba siya? Napabigla ako at agad na nag-isip, nakatitig sa kawalan. Gusto ko ba siya? Magaling siyang lalaki, gwapo, may kakayahan at maginoo. Hindi rin mawawala ang pagiging mabuting kaibigan at taas ng kanyang tangkad. Mahilig ako sa matatangkad na lalaki at si Zayden ay perpekto sa kategoryang iyon. Pero gusto ko ba siya? Nakikita ko ba siya bilang higit pa sa kaibigan? Parang hindi ka sigurado, sabi ni Bran. Malalaman ko na lang kapag nag-date kami, desisyon ko, at tumingin kay Zayden na naglalaro kasama ang kanyang mga kakampi. Kaya magde-date ka sa dalawang lalaki ng sabay? Masama iyan, alam mo, pabirong sabi ni Bran na dahilan upang tumingin ako sa kanya at umikot ang mga mata. Sinasabi iyon ng taong ganoon din. Iba ang sitwasyon ko. Eksperimento lang ang date natin at kay Tina naman para sa totoo. Paano naman iba iyon sa sitwasyon ko? Maging tapat ka, Sarah. Hindi ka ba nagkaroon ng lihim na crush sa akin? Hindi, tanong ni Bran bigla, may kaunting creepy na ngiti at gumalaw ang kanyang kilay. Sana nga, sagot ko agad at napansin kong bahagyang bumagsak ang ekspresyon ni Bran. Ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang biglaang pag-ikot ng tibok ng aking puso. Bakit nangyari iyon bigla? May sakit ba ang puso ko o ano? Sabado na at nagising ako ng tamad, nag-aalangan kung dapat pa ba akong matulog ng dagdag na 5 minuto. Ngunit agad na nawala ang antok nang maalala ko na ngayong araw ay magda-date kami ni Zayden. Halos sumigaw ako ng mataas na tono, parang 5 taong gulang na bata. Sarah, ayos ka lang ba? Pumasok sa kwarto si Mama at nagtanong ng may pag-aalala sa tinig. May date, ako ngayon, mahinang sabi ko habang iniiwas ang tingin sa nagulat na ekspresyon ng aking ina. Sa wakas, tumalon si Mama sa tuwa at nagpalakpak ng masigla. Para bang mas bata pa siya kaysa sa akin. Si Zayden ba iyon? Sabihin mo nga, si Zayden ba iyon? Lumitaw ang pagkagulat sa aking mga mata sa kanyang sinabi. Akala ko agaw siya ng pagiging protektibo sa akin kapag sinabi kong may date ako, kaya hindi ko inasahan ang ganitong reaksyon. Ano ba yan sa sobrang pagkahumaling mo kay Zayden? Sabi ko habang sinusubukang itago ang pamumula ng aking mga pisngi. Namumula ka. Siya ba iyon? Lumapit siya sa gilid ng aking kama at umupo, may napakalawak na ngiti sa mukha. Mama, tigilan mo na yan. Tumayo ako mula sa kama at dali-daling pumunta sa banyo upang maghugas at maiwasan ang tawa at pang-uyam ni Mama. Narinig ko ang kanyang mga hakbang na lumalayo matapos ang ilang segundo. Okay Sarah, ayusin mo ang sarili mo at maghanda. Kailangan mong malaman kung gusto mo talaga siya o hindi. Matapos magsipilyo at magdesisyon na mag-agahan ng kaunti mamaya dahil 8:00 pa lang ng umaga, bumalik ako sa kama upang mag-text kay Bran. Brani. Magandang umaga, Brani. Tigilan mo na yung pagtawag sa akin ng ganyan, Ketchup. Ketchup? Saan mo naman nakuha yan? Alam mo naman, siguro nagising ka at naalala ang date mo kay Zayden at namumula ka sa iniisip. Tama ba ako? Tigilan mo. At hindi mo na kailangan ng kote sa salitang date kasi talaga namang date ito, hindi gaya ng mga eksperimento mo. Hey, pero totoong date naman sila. Ano nang sabi mo? Hey Sarah. Ano na naman, Bran? Huwag kang padalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Pag-isipan mong mabuti, ha? Tungkol ito kay Zayden. Ayokong masaktan ka. Aw, ang bait mo naman. Huwag kang mag-alala, gagamitin ko ang utak ko. At gusto ko rin sanang sabihin sa'yo ang isang bagay. Oo, sige, sabihin mo. Tigilan mo na, sasabihin ko na lang mamaya. Bibigyan ko pa lang si Tina ng isa pang pagkakataon para makita kung karapat-dapat siya sa pagmamahal ni Bran. So, tinanong mo ba si Tina para sa pangalawang date? Oo, tinanong ko siya at pumayag siya. Bukas namin gagawin ang date. Dadalhin mo ba siya sa ice skating din? Hindi naman. Ginawa ko iyon para sa'yo.
Iniisip ko ang amusement park. Hindi ba naman ito glitch na? Siya kasi ay sobrang princess type, kaya susubukan kong palusen up siya ng kaunti. Hindi yata ito gagana. Mukhang hindi siya yung type na mag-loosen up. Good luck sa'yo. Kailangan ko ng mag-agahan. Pag-uusapan pa natin mamaya. Alis na ako. Okay, sige, tandaan mo ang sinabi ko, Sarah. CJ, Branny. Tigilan mo na yung pagtawag sa akin ng ganyan. Cute. Tumingin ako sa mensahe at natawa. Pagkatapos ay bumaba ako upang mag-agahan. Si Papa ay nanonood ng balita sa telebisyon at binati ko siya ng magandang umaga habang inilalagay ang aking plato sa mesa na may lamang burrito. Pumikit ako at tinikman ang masarap na burrito hanggang sa tawagin ako ni Papa. Kaya pala sinabi ni Mama na may date ka ngayon kay Zayden. Opo, Papa, mahinang sagot ko at magalang. Siya ba ang susundo sa'yo? Opo, sinabi niya na darating siya alas 6. Tumango si Papa bilang tugon, marahil nakahinga siya ng maluwag dahil maginoo si Zayden at hindi ko na kailangan pang pumunta mag-isa sa date. Huwag kang magsuot ng masyadong revealing at umuwi bago mag-alas 10. Sa kabilang banda, bibigyan kita ng dagdag 1 oras dahil nagtitiwala ako sa batang ito. Tiningnan niya ako upang masiguro na naunawaan ko ang mga patakaran. Tumango ako at ngumiti ng may pasasalamat. Salamat, Papa. Ngunit hindi ibig sabihin na ganap akong sang-ayon. Gusto kong malaman kung karapat-dapat ka ba niya. Anunsyo ni Papa bago bumangon mula sa sopa, pinatay ang telebisyon at bumalik sa kanyang silid. Talagang mahal ko ang Papa ko. Hindi siya palaging masaya, ngunit alam kong siya ang pinakamahusay para sa akin. Ipinapakita niya ang pagmamahal sa kanya sa natatanging paraan. Naalala ko pa nang magalit siya sa isang lalaki sa aking middle school dahil sinubukan niyang halikan ako ng sapilitan. Siya ang aking proteksyon na sumasalo sa anumang panganib. Maraming oras pa bago dumating si Zayden, kaya naisip kong tapusin muna ang mga assignments at manood ng pelikula. Lumipas ang oras nang hindi ko namamalayan dahil nasisindak ako sa pelikula at napanood ko rin ang bloopers na talagang gusto kong panoorin. Grabe, alas 5:15 na pala. Sumigaw ako sa oras habang tumatakbo papuntang banyo para sa mabilis na pagligo. Hindi ko pa napipili ang aking damit at tila hindi ko kakayanin ang oras. Paglabas ko ng banyo, nakita ko si Mama nakaupo sa gilid ng aking kama na may hindi gaanong amused na ekspresyon. Sarah, alas 5:35 na. Bilisan mo, tutulungan kita. Mas sabik pa siya kaysa sa akin. Sa tulong ni Mama, natagpuan ko ang perpektong kasuotan, hindi masyadong revealing at komportable. Cute at decent ito. Inalok ni Mama na mag-makeup sa akin, at bago pa man ako makasabi ng opinyon, pinaupo niya ako sa kama at may makeup tools sa kamay. Wow, ang ganda ng anak ko. Sigaw ni Mama na may labis na tuwa, habang ang kanyang pisngi ay nakaangat sa isang napakalawak na ngiti. Tumingin ako sa salamin at tama siya, talaga namang maganda ako. Tumunog ang doorbell. Oh, narito na ang binata. Tamang-tama. Pahayag ni Mama, sumilip sa pintuan ng kwarto. Hinila niya ako pababa patungo sa pinto at kinaway ako upang buksan ito. Sinunod ko siya at nakita si Zayden na nakatayo roon, mukhang hindi rin pangit. Umiti siya sa akin at namula ako. Lumiko ako upang makita si Mama hawak ang kamera, na hindi ko alam kung paano niya nakuha sa tamang oras. Nagreklamo ako at humiling na burahin ang larawan, ngunit mumiti lamang siya at ipinasok ang dila. Talagang mas bata pa siya sa akin sa kanyang kabataan. Alagaan mo siya at huwag maging late. Alas 11 ng gabi ang pinakamatagal. Lumitaw ang boses ni Papa mula sa sala, dahilan upang mabigla kami. Tumango si Zayden ng magalang at muling tumingin sa akin. Handa ka na bang umalis? Inabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahan ko itong tinanggap, pinipilit na hindi namumula. Ngunit nabigo ako. Grabe, ganito pala ang nararamdaman ni Bran kapag kasama niya si Tina. Sandali. Bakit ko nga ba dinala si Bran dito? Napakaganda ng date, dinala ako ni Zayden sa isang restaurant na medyo malayo sa aming bahay at umupo kami sa aming lamesa upang umorder ng pagkain. Punong-puno ang menu ng iba't ibang uri ng pagkain at halos 2 minuto lamang ang nagtagal ko sa pagbabasa nito bago magdesisyon. Matapos naming maipadala ang order, tiningnan ko ang paligid ng kainan, puno ng mahinang usapan ng iba pang mga customer at hindi ko maiwasang mapansin ang kaaya-ayang dekorasyon sa loob.
Gusto mo ba dito? Malumanay na tanong ni Zayden habang nakangiti ng kaaya-aya. Opo, napakaganda. Salamat sa pagdala sa akin. Binigay ko ang aking pasasalamat at humigop ng tubig mula sa basong nasa harap ko. Hindi ko na napigilan at naitanong ko na ang matagal ko nang iniisip. Bakit bigla ang ganitong lahat? Tingnan mo, dumating na ang pagkain. Mabilis niyang pinalitan ang paksa ng hindi gaanong maayos, ngunit hindi ko ito pinansin dahil naroon na sa mesa ang mga pinggan ng masasarap na pagkain na naghihintay na namnamin ko. Parang nasa langit ako. Napakasarap ng pagkain na halos wala akong tamang salita upang ilarawan ang lasa ng tanungin ako ni Zayden kung ano ang iniisip ko tungkol sa pagkain. Talagang kamangha-mangha ito. Masayang kinakain ang pagkain habang nakapikit ang mga mata upang mas makonsentrate ang panlasa nang maramdaman kong may humipo sa gilid ng aking labi. Napasinghap ako ng bahagya at binuksan ang mga mata upang makita si Zayden na malapit sa aking mukha, may hawak na napkin at dahan-dahang pinupunasan ang aking labi. Namula agad ang aking mga pisngi. May konting saw sa labi mo, mahinang sabi niya habang umupo ng maayos sa upuan, iniiwas ang tingin at humigop ng tubig. Salamat po, sagot ko ng medyo kinakabahan at hindi ko alam kung ano pa ang dapat kong sabihin. Nagpatuloy ang aming hapunan na maihalong mga walang kahulugang usapan matapos ang munting insidente na iyon at natapos namin ang masarap na 3-course meal bago bumalik sa kotse pauwi. 5 minuto na lamang bago mag-alas 9:30 ng gabi, kaya marami pa kaming oras upang dahan-dahang bumalik. Dumating kami sa aking bahay sa loob ng 15 minuto at bumaba kami sa kotse, sabay-sabay na naglakad patungo sa pintuan ng aking bahay. Salamat sa gabing ito. Nag-enjoy talaga ako. Sabi ko, pinipilit na hindi maging pulang-pula sa hiya. Walang anuman. Natutuwa akong nagustuhan mo. Sabi niya habang hinaplos ang kanyang buhok at kinuskos ang batok. Ganoon din si Bran kapag kinakabahan. Itigil mo na yung pag-iisip, Sarah. Yung tanong mo kanina sa restaurant. Mukhang nahihirapan siyang hanapin ang tamang salita o lakasan ang loob. Marahil ay ang una niyang, gusto kita. Ano? Hindi ako makapaniwala. Labis akong nagulat. Medyo gusto kita, Sarah, at matagal ko na itong nararamdaman. Tumingin siya sa aking mga mata at alam kong hindi siya nagbibiro. Bakit? Talaga? Ito lang ba ang masasabi ko nang biglang nag-confess ng nararamdaman si Zayden? Bakit kaya ako ang tanga? Hindi ko lang alam. Basta nararamdaman ko lang, nagkibit balikat lang si Zayden, hindi inaalis ang kanyang tingin sa akin. Gusto ko lang malaman kung pareho ba ang nararamdaman mo. Hindi ko pa alam, Zayden, ang biglaan nito para sa akin. Maaari mo ba akong bigyan ng oras? Sasabihin ko sa'yo kapag naintindihan ko na ang sarili kong damdamin. Okay, sige, maglaan ka ng oras. Pasensya na kung biglaan ito. Humingi siya ng tawad, halatang may bahagyang guilt, ngunit hindi maitago ang pagpapahalaga sa sarili niya nang sa wakas ay sinabi niya ang gusto niya sa akin. Sana hindi nito sirain ang anumang samahan natin. Huwag kang mag-alala, hindi naman. Ngumiti ako habang inuugoy ang aking mga kamay sa harap ko. May isa pa akong kahilingan. Sana hindi ito halik. Hindi pa ako handa na mawala ang aking unang halik nang hindi ko patiyak ang damdamin ko. Ano iyon? Sana hindi ito halik. Sana hindi ito halik. Sana hindi ito halik. Huwag kang magpanik, hindi ito halik. Tumawa si Zayden na nagdulot sa akin ng pamumula at ilang tingin sa ibang direksyon. Sabihin mo na. Sobrang curiosity ko na. Sabi ko nang may halong kaba. Sige, okay lang ba kung dalhin pa kita sa mas maraming date hanggang sa maayos mo ang damdamin mo? Tanong niya, 2 beses akong nabigla. Para may pabagsak mo ako kung nag-aalangan ang puso ko. Ngumingiti akong biro. Pwede rin naman sabihin ganoon, sagot niya, sabay ngiti nang may kilabot sa puso ko. Ang ngiting iyon para bang tumama sa puso ko. Pumikit ako at iniwas ang tingin sa pamumula. Sige, ayos lang. Ang sagot ko ay nagpasaya sa kanya ng labis at ramdam ko ang positibong aura na lumalabas mula sa kanya. Ang ngisi niya ay biglang naging cute at malawak ng ngiti. Nagawa ba niyang magbago mula demonyo hanggang anghel sa loob ng 10 segundo? Parang bipolar siya. Dapat ba akong pumasok na? Masakit na ang mga paa ko at hinahangad ko ang komportableng pagtulog sa ilalim ng mainit na kumot.
Opo, pasensya na kung pinatagal kita. Lumayo si Zayden mula sa harap ng aking pintuan, kumaway ako bago pumasok at isara ang pinto sa likod ko. Narinig ko ang kotse niyang umalis. Bago 10:00 pa lang niya pinauwi. Kahanghanga. Napahinto ako nang marinig ang boses ni Papa. Umiti ako at nagpatuloy sa paglakad patungo sa aking kwarto. Pagkatapos magbihis ng pajama at magsipilyo, binuksan ko ang pintuan at nakita si Mama na naglalakad-lakad sa loob ng kwarto nang may inaasahang ekspresyon. Biglang nilingon niya ako nang makita ako mula sa banyo. Gusto ko ng detalyado. Ay naku, Mama. Sunod-sunod na mensahe ang gumising sa akin mula sa aking messenger. Bran, gising ka na ba? Pakiusap, sabihin gising ka na. Hello. Sarah, Bran, anong nangyayari? 2:00 na ng umaga. Ano ba ang gusto mo? Bran, hindi ako makatulog. Sarah, pakiusap, ipaalala mo sa akin kung bakit ko kailangan pang pakialaman ito. Bran, natutulog ka ba? Sarah, hindi, sumisid ako sa kalangitan para magbago ng karanasan. Bran, hintayin mo, seryoso. Sarah, seryoso naman, natutulog ako. Bran, sige, pasensya na. Maaari kang matulog muli kung gusto mo. Sarah, hindi mo pwedeng basta sabihin sa akin na matulog na lang. Sige, anong gusto mo sabihin? Bran, wala naman, naiinip lang ako. Sarah, Diyos ko, gagahasin kita sa galit ko sa'yo sa paggising ko sa akin. Bran, hey, walang karahasan. Sarah, ayos na, sabihin mo na nga ang gusto mong sabihin dahil hindi na ako makatulog. Bran, pwede ba akong pumunta sa iyo? Sarah, hindi. Bran, pakiusap pwede. Sarah, hindi. Bran, pakiusap na may cherry pa sa ibabaw. Sarah, hanggang dito na ang hindi. Bran, sige na, pupunta na ako. Sarah, huwag. Bran, buksan mo ang bintana. Sarah, ano? Bran, buksan mo na ang bintana, napakalamig dito. Agad kong nilapitan ang bintana at binuksan ng kalahati at tumingin pababa upang makita si Bran na nakatayo sa ibaba nito na may ngiting malapad. Ipinikit ko ang mga mata at binuksan ang bintana ng buo upang makapasok siya. Naghanda siya ng hagdan na karaniwang itinatago sa aming storage room sa bakuran. Talaga, Bran? Sumilip sa kwarto ng isang babae ng 2:00 ng umaga. Pabulong kong sigaw habang pumasok siya ng walang kahirap-hirap. Girl mo ka, kaya walang problema. Sabi niya ng napakakalma at agad na tumalon sa aking kama. Tumakbo ang dugo sa aking pisngi nang marinig ang kanyang sinabi, ngunit pinilit kong huwag ipakita. Hindi ako girl mo. Humiga ako sa kama, nakatingala sa kisame habang siya ay ganoon din. Sinabi mo na ba ang oo kay Zayden? Tumingin siya sa akin ng seryoso habang inilalagay ang isang kamay sa ilalim ng kanyang ulo at ang isa sa tiyan. Opo sa ano? Alam ko, nag-confess siya ng nararamdaman niya sa iyo, Sarah. Paano mo naman nalaman iyon? Pinikit ko ang mata kay Bran ng may bahagyang pagdududa. Ipinagtapat sa akin ng mama mo nang tawagan ko siya upang alamin kung nasa bahay ka. Salamat, Mama. Mental facepalm ang ginawa ko sa sarili ko. Hindi mo pa rin nasasagot ang tanong ko. Ano ang sagot mo? Tanong ni Bran, halatang napapainip na. Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay ko iyon? Biro ko. Sagutin mo ang tanong. Biglang tumaas ang kanyang boses, na ikinagulat ko, tanda na hindi siya nasa mood para magbiro. Tuwing ganito, nakaka-shiver sa akin. Ngunit higit sa lahat, masakit. Hindi ko alam bakit pero masakit talaga. Sabi ko, iisipin ko muna at sasabihin ko sa kanya kapag sigurado na ako sa nararamdaman ko nilabas ko ang isang maliit na ungol, nanginginig ang tinig sa bawat salita. Mabuti. Medyo nag-aalala ako baka gumawa ka ng hanga na desisyon at huwag mo akong kausapin ng ganun. Pinuputol ko siya ng mahigpit. Ano, naguluhan si Bran. Umupo ako ng tuwid sa kama habang ang lalaki sa kama na naguguluhan kung ano ang mali ay biglang umupo rin. Huwag mong kausapin ako na parang pinakabobo sa mundo ako at huwag mong itaas ang boses sa akin. Ayaw ko niyan. Ang tinig ko ay matigas at malamig, eksaktong gusto ko. Sarah, pasensya na. Nakababa ang ulo ni Bran, mahina ang pagbulong. Nagiging sobrang protective lang ako sa iyo, kasi maliban kay Papa, ikaw lang ang mayroon ako. Alam mo naman iyon. Nako, ang sama ng pakiramdam ko ngayon.
Sobra ba akong nag-overreact? Opo, alam ko. Pasensya na sa overreaction ko. Hinaplos ko ang kanyang likod at niyakap niya ako ng mahigpit sa isang beer hug. At hindi mo ba bibisita sa kanya? Malapit na ang kaarawan niya. Naalala ko bigla at humila sa yakap. Opo, bibisita ako. Gusto mo bang samahan mo ako? Mas mauna ka na. Matagal mo nang hindi siya nakikita at siguradong gusto mo ng oras mag-isa. Sasamahan kita makalipas ang ilang oras. Pinisil ko ang kanyang kamay na hawak ko na mula sa hindi ko alam kailan. Salamat sa pag-unawa, Sarah. Napakaswerte ko na ikaw ang kaibigan ko. Umiti si Bran sa akin. Hindi ito smirk o biro ng ngiti, kundi tunay na ngiti na puno ng emosyon. Tila natunaw ang puso ko sa nakita kong iyon. Nagiging emosyonal siya tuwing pinag-uusapan namin siya. Sigurado akong miss na niya. Tumingin ako sa orasan sa pader sa likod ng headboard ng aking kama at nakita kong halos 3:00 na ng umaga. Bran, gabi na. O baka umaga na? Dapat umuwi ka na. Paalala ko sa aking matalik na kaibigan na abala sa paghawak ng aking mga daliri. Hindi. Gusto ko pang manatili. Magwawala si Papa sa'yo, tanga. Bukod dito, hindi kita papayagang matulog sa kama ko. Magte-text ako sa papa ko, maintindihan niya. At sa kama, matutulog na lang ako sa iyo. Okay, gayon parang mali na talaga ang tunog noon. Biglang niyakap ni Bran ang aking baywang ng mahigpit, idinilat ang ulo sa aking dibdib. Agad na kumabog ang puso ko at siguradong napapula na ako. Dapat kang magpatingin sa doktor. Tumitibok ng mabilis ang puso mo. Ang batang nakayakap sa akin ay nagsalita ng cute at parang bata. Idinagdag niya ang bigat niya sa akin, kaya nahulog ako sa kama, nakahiga sa likod. Bran, pakawalan mo ako. Nasasakal ako. Nagloko ako. Ang pagpapalaya sa kanya ang huling bagay na gusto kong gawin sa ngayon. Wow, Sarah, nagsisinungaling ka pa ngayon? Ano bang nangyari sa'yo? Hindi gumalaw si Bran, sa halip pinatibay ang kanyang pagkakayakap sa akin. Alam kong wala akong magagawa para mapalayang siya, kaya sumuko na ako sa pagtatangka. Habang nakatingala sa kisame at iniisip ang iba't ibang bagay na pumapasok sa isip ko, hindi sinasadyang hinaplos ko ang buhok ni Bran. Bumalik ako sa realidad ng bahagyang gumalaw siya at niyakap pa ng mahigpit. Doon ko napagtanto na nasa buhok niya ang aking mga kamay. Agad ko itong inalis. Huwag mong itigil. Ang sarap ng pakiramdam. Sabi niya at naramdaman ko ang hininga niya sa aking tiyan na natakpan ng pang-itaas na suot ko. Namula uli ako. Umiti sa sarili, bumalik ang aking mga kamay sa kanyang buhok at hinaplos ito ng dahan-dahan habang pinipikit ang mata. Siguro nakatulog na ako habang ginagawa iyon. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang emosyonal na tensyon sa pagitan ni Sarah at Bran habang sinusubukan niyang intindihin ang sarili niyang damdamin. Kasabay nito, maaaring magkaroon ng komplikasyon sa relasyon niya kay Xaiden na magdudulot ng karagdagang pagkalito sa kanyang puso. Kaya abangan natin